Maraming bumatikos yung inilabas ng Supreme Court ng kalentisyon na barred ruled o 1-year barred ruled ang isinampang impeachment case kay Vice Presidente Sara Duterte. Marami nagalit, iba-iba, mga galing simbahan, mga iba-ibang progresibong grupo, saka siyempre mga nasa House of Representatives, saka mga legal luminaries po natin. Nagtaka at kumukontra o kine-question itong Supreme Court decision 13-0 po. Maraming nagsasabi na siyempre iba na napapanood ibang vlog na binabayaran daw kung ano naman. Pero siyempre para sa akin mga kasama Supreme Court po yan, dapat po natin respetuhin. Bagamat hindi po yung pinal kahit 13-0 yan via MR pa, motion for reconsideration, sana i-consider ng Supreme Court na mabalik na itong decision nila. Kasi yung iba sabi in-archive daw tapos kaya na-dismiss. Hindi pa naman tinatanggap ito ng yung tumatanggap ng complaint sa Kongreso. So meron pinagbasihan ng mga kongresista na Supreme Court decision din. Kaya iba nagtataka, sabi parang pinali daw mismo ayon sa kanila yung sa rendition ng Supreme Court. Sana mai-consider ng Supreme Court itong sigaw ng bayan na mapanagot itong accountability ng kung saan napunta yung milyon-bilyon o bilyon na umaabot, kung saan napunta yung confidential funds na yan. At ang maraming red flag. Una, sabi ng Vice President Sara Duterte, kapo nila, sabi, inilagak daw ito sa Philippine Army. Sabi naman ng Philippine Army, wala naman nilagak sa kanila na ganung kahalaga. So, saan napunta po yun? May Grace Piatos, may mga iba-iba pang pong mga, pati si Representative Chel Jokno, ginamit din doon sa ganung scheme. May saging, mga iba-iba pa mga piatos, mga kung ano ng mga pangalan ng nilalagay doon sa confidential funds niyo, sino tumanggap. Sana pakinggan ng Supreme Court, respeto natin ang decision ng Supreme Court. Once again, ulitin ko, respeto natin, dapat respetuhin ang Supreme Court kasi siya ang final arbiter eh. Ngayon sabi ng iba, pwede raw yun hindi yung sabi ng mga ibang legal luminaries, pwedeng hindi yan sundin ng Senado kasi pantay na sila eh. Ang sole power ng impeachment case ay nasa impeachment court, which is the Senate, na hindi na siya basta Senado, impeachment court na siya. So sabi naman ni Senator Zubiri, baka ipa-contempt of court daw itong mga senator na gagawa nito. Pero sabi naman ng ibang legal luminaries, pantay nga sila ang judge, impeachment court judge. So paano mangyayari yan? Tandaan nyo ba yung kay Chief Justice Corona impeachment case trial, di ba? Naglabas ang Supreme Court na TOR pero hindi siya pinakinggan ng impeachment court, which is the Senate. So, minakondam ba? Wala. So, kapag dinahatulan ng isang opisyal, impeachment officer sa impeachment trial, hindi na ito pwede tumakbo sa Supreme Court kasi yun ang pinal. Yun ang final arbiter ang Senate, which is the impeachment court na nag-convene na. So, ito, si Senador Rapi Tulfo, magkapatid, Senator Erwin Tulfo, tutol dyan sa pagbasura ng tuluyan sa impeachment trial. So, meron pa naman daw MR. Tama nga naman sila. Hintayin natin baka naman magbago ang Supreme Court pag nakita yung argumento ng Kongreso, yung prosecutor doon, di ba? Public prosecutor panel. Excuse me. So, kasi dito yung accountability, lalong mapapahirap sa decision itong lumabas sa Supreme Court kung hindi itong mababaliktad ang decision nila. Pero ganun pa man, kung susundin talaga ng mga senador ang kailang mandato bilang judge sa impeachment trial, pwede nila itong ituloy kung gugustuhin po nila. Wala naman tayong magagawa dyan, itutuloy nila. Pati ang Supreme Court, siguro hindi din ito mapipigil kasi pantay na nga sila ng kapangyarihan. At ang sole
ang lamang lang ng impeachment court, which is the Senate, ay nasa kanila yung sole authority ng impeachment trial, wala sa Supreme Court. So, ganun pa man, narespeto natin sa Supreme Court, talagang ganyan. Pero meron pang pag-asa, MR nga, motion for reconsideration. Sana ma-reconsidera ng Supreme Court ang kailang decision. Pero in fairness naman sa Supreme Court, hindi naman nila pinalabas na inosente si BP Sara Duterte sa kailang decision. Yung 1-year bar rule lang ang kailang pinag-decision nandun. So, yung hindi rin nasunod yung due process, no, mga ganyan. Pero, pwede parang magsampa February 6 next year, susunod na taon, 2026, kung magkasampa pa ng impeachment trial. So, marami nga bumabatikos na dito sa naglabas yung mga legal luminaries, mga dating retired justices, is nangungunan diyan si Justice Carpio, dating Supreme Court justice yan, saka si marami pa iba mga UP College of Law Dean, maraming bumabatikos po sa Supreme Court ngayon sa kailang trial. Meron pa nga nakasuhan itong si kinasuhan nila ng partido sila Topacio, Attorney Topacio, itong sila Hadrian, saka si Representative Sendenya, kung tama yung pagkakabigas sa kanyang apelido. Dahil tila daw dapat daw i-contempt of court yung dalawang to kasi sa pagbatiw sila sa sa ruling ng Supreme Court sa BP Sara Duterte versus the Congress. So House of the Representative, sabihin, Duterte versus the House of Representative impeachment case decision na Supreme Court. Pero sana ako hopefully sana mabaliktad pa to kasi talagang dapat makita ng mga tao ang ebidensya. Sana mapagbigyan ito ng Supreme Court, matingin ng maigi. So baka magbago pa kailang pag-isip o change of mind, especially change of hearts. Kasi talagang taong bayan ng talo rito kapag hindi lang nalaman kung saan napunta yung bilyong nawawalang perang yan. Malaking halaga po yan na yung ibang kapwa Pilipino natin naghihirap magtrabaho. Ito naman nawala lang basta-basta, hindi naman ipaliwanag kung saan napunta. So malaking accountability ito mga kasama, So sana magbagong decision ng Supreme Court dito. Pero ganun pa man, nire-respeto ko, dapat natin respeto ng Supreme Court at huwag natin basusan ng kanilang mga pagkatao sa mga ganitong bagay. Meron pang paraan, bakit natin magbago pa nga naman sila. So, nandito lang po muna yung vlog at maraming salamat po.